Medyo misteryo sa marami ang nangyari sa Senado kanina. Ang 12 senador nagdeklara po ng quorum at humulal ng panibagong mga opisyal ng Senado. Kasama sa mga hinalal ang bagong Senate President pro tempore na si Win Gatchalian na siya ring tatayong acting Senate President. Kung ganon, paano na si Alan Peter Cayetano? Simplihan po natin. Unang tanong, aling paksyon ba ngayon ang mas marami sa Senado? Paksyon ni Gatchalian o paksyon ni Cayetano? At ano ba talaga ang quorum? Ang quorum galing sa salitang Latin, ibig pong sabihin of whom. Ito ang minimum na bilang ng mga tao sa isang meeting o isang proseso. Sa ngayon kasi, ito po ang bilangan sa Senado. Sa konstitusyon, 24 po ang mga senador. Pero isa ay nagtatago ngayon, si Senator Bato, at isa ay nakakulong, si Jinggoy Estrada. Bale, 22 senators na lamang po ang makakaboto. At sa 22 na yan, 12 ngayon nasa grupo ni Win Gatchalian, 10 na lang nasa grupo ni Alan Peter Cayetano. So, paano bibilangan ngayon ang majority at ang quorum? 50% plus 1 ba ng 24 Senate seats? Kung ganun kasi, 13 senators yun. Or 50% plus 1 ng 22 senators na maaring bumoto? Kung ganun kasi, 12 lamang yun. Sa desisyon ng Korte Suprema sa Abilino versus Cuenco noong 1949, sinabi po ng Korte Suprema na for purposes of a quorum, kailangan mo lamang ang mayorya nung mga maaring bumoto. Nag-walkout kasi ng session noon si nooy Senate President Jose Abilino at ang kanyang mga kaalyado nung kukwestiyonin ang kanyang integridad. Ang natirang 12 senador, dineklarang bakante ang posisyon ni Abilino at humalal ng panibagong acting Senate President para ipagpatuloy ang sesyon. Ang sabi po ng Korte, sapat na ang 12 para ituring na majority dahil higit kalahati po yan ng 23 senators. Yung kasing ika-24th na senador ay nasa abroad noon at hindi na makakaboto. Dagdag pa ni Justice Jose Feria, ang basehan ng majority ay hindi ang dami ng mga silya o posisyon sa Senado, kundi ang dami ng mga maaring mag-participate ng mga senador. Pero tandaan din na maliit lamang ang margin ng botohan ng Korte Suprema sa kasong ito, 6 versus 4. Isa pang natitirang tanong, kung wala bang opisyal ng Senado sa plenaryo, kahit sinong senador ba ay pwedeng mag-call to session? Ito pa, dun sa Abilino versus Cuenco, ayaw sana makialam ng Korte Suprema dun sa pagpili ng mga senador ng kanilang mga lider. Pero ganun pa man, sinabi ng Korte na sapat ang bilang ng mga kalaban ni Abilino para gawin ang kanilang gusto, maging ito'y ang pagpapatalsik kay Abilino o ang paghalal ng panibagong acting Senate President. Ito po marahil ang ginagaya ngayon ng paksyon ni Win Gatchalian na tinalagang Senate President pro tempore at acting Senate President. Hindi nila agad diretsahang pinatalsik si Alan Peter Cayetano bilang Senate President. Pero for all intents and purposes, pinalitan na po nila ang lahat ng mga posisyon sa Senado, pati ang mga namumuno sa mga komite. Ang resulta, kung Senate President pa rin si Alan Peter, abay wala na rin siyang hawak sa Senado. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.